Magandang araw mga papi, ako po si Anime Absak at maraming pong salamat ulit sa pagbisita sa aking channel. At welcome sa ating usapang One Piece. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pagre-review ng chapter 1008 or 1008 na may title na Leader of the Tamayama Thieves Brigade, Ashura Doji, or sa ibang salin, Ashura Doji, Head of the Mount Atamayama Bounty. So nung last chapter, sinimulan natin dito kay Boss Yorogoro kung saan binigyan siya ng spotlight ni Oda. So ngayon dito sa chapter na to, isa-isa na pati ng Nine Red Scabbard, binibigyan na rin ng spotlight ni Oda. So maganda yun kasi pinapakilala dito yung mga characters, mga character development nila. So kung gaano sila ka-importante dito sa sa takbo ng chapter. So bago tayo mag-umpisa, tingnan muna natin yung front page ng chapter kung saan nandito si Nico Robin. So, binigyan niya ng pakpak yung kabayo. So naging mukhang tawag doon, Pegasus yung kabayo. So yung ginamitan niya kasi ng hana-hana no niya, yung flower fruits niya. Ginawa niya ang mga pakpak yung mga kamay niya. Kaya ayan, nakakalipad na yung kabayo ngayon. So nung last chapter natapos tayo na kung saan dumating yung hindi natin inaasahan. So walang nag-expect na biglang mangyayari to, kaya naguluhan lahat, no, parang nagtanungan, maraming mga theory, maraming mga expectation, maraming kung anong mga saan galing ang nangyari. So biglang dumating si Oden. So maraming mga theory kung bakit si Oden ba talaga to, o kung nagpapanggap na Oden lang or something, ganyan yan. So madami mga theory na naglabasan na. At marami na rin naman tumama doon sa mga theory nila kung saan ito nga ay si Kanjuro. So dito sa first panel, sinabi ni Oden na pumunta nga daw siya sa future gamit yung kapangyarihan ni Lady Toki. At eto nga, nung nakita siya nila Kinemon, ni Neneko Mamushi, ni Okiko, halos mga yak-yak sila dahil siyempre sa tagal nilang di nakita, na-miss nila, inisip nila na parang patay na nga, di ba? So halos maiyak-yak na silang tatlo. Tapos sabi nga dito ni Oden na, tapusin na natin si Kaido, yung dahil sa hindi ko nagawa noong araw, gawin na natin ngayon to. Tapusin natin ngayon to laban na to. So syempre sumagot sila, sige po, Lord Oden, susunod kami sa iyo. Buti na lang dito sa Nine Red Scabbard na to, may mga taong kahit papaano is nagkaroon ng parang maliwanag na pag-isip na naisip nila na hindi pa pwede mangyari na nandito si Lord Oden. So ito, isa nga dito si Ashura Doji, siya kasi Raizo. Tapos unang sumagot ito si Ashura Doji. Sandali lang. Huwag kayong maniwala diyan sa peke na 'yan. Syempre si Kinemon nag-react siya dahil siya yung parang pinakakanang kamay ni Lord Oden eh. Ano ibig mo sabihin, Ashura? Tapos sumagot naman si Raizo, sabi niya, hindi mo ba naalala yung naalala mo ba yung sinabi ni Lady Toki? Eto nga, so ito yung limitation ng ng Toki Toki no Mi o yung time fruit ni Lady Toki na hindi nga pwede makapunta sa past kasi nangyari na yun, past na yun eh. So pwede kasi mangyari na biglang mabago yung future kapag nakakapunta yung mga tao sa past. So ang nagagawa niya lang is pumunta lagi sa future, mag-time jump lang lagi. So ito yung sinasabi nila dito na although hindi naman sa akin hindi kasi naman nila nakita ko talaga patay na si Oden, pero kasi alam nila lahat, kumbaga sa kanila lahat, alam nila na patay na si Lord Oden kasi binaril siya ni Kaido sa muka, sa ulo. So habang nandoon siya sa kumukulong mantika, so hindi man mamatay si Oden doon sa pagkakabaril, pero tinamaan siya. Tapos bumagsak siya dun sa mantika, so pwede siya mamatay dun sa mismong mantika rin. So, pero ang sagot kasi dito, ang reaction dito ng mga Nine Red Scabbard na sure sila na namatay na si Oden dun sa time na yon. So kung mangyayari man na ang gagawin ni Lady Toki is bumalik siya sa past para lang papuntahin si Oden sa future, which is yung malabo, yun yung sinasabi nila na hindi pa pwede mangyari yun. Pero syempre dahil nga si Kinemon is siya pinakakanang kamay ni Lord Oden, kumbaga hindi siya makapaniwala na hindi nga si Oden ito. Kasi pati yung reaction yung itsura, yung reaction niya, pati yung aura mamaya sasabihin dito. So hindi siya makapaniwala. Ito si Ashura ngayon, sinugod si Kinemon. Gumising ka, Kinemon! Bam! Sinapak siya sa mukha. Tapos siniwa ni Ashura si Oden sa mukha. Shing! So dito na nakita na na walang dugungan na lumabas kay Oden dito sa mukha niya na yun. So nagulat sila lahat. So sabi dito nga ni Ashura Doji, kahit na sila, gusto nila syempre din na maniwala na nabuhay nga si Oden, na ito nga si Oden. Pero alam nila na faking kasi ito. So kumbaga 100% sure sila na namatay na si Oden doon sa time na yon. So sa next panel kahit pa paano nakapag-isip-isip na yung mga Nine Red Scabbard, si Denjiro siya kasi Izo. So naisip nila na merong gumawa ng faking Oden na accurate kay Oden. So si Denjiro napaanis na rin siya na ikaw yun! So, naalala ka nila, ito nga si Kanjuro. Kasi si Kanjuro lang ang nakasama nila na halos malapit sa kanila at kilala si Oden eh. At si Kanjuro lang ang may kakayahan na gumawa ng parang clone. So, gamit yung kapangyarihan niya, gamit yung devil fruit niya
pwede siya mag-drawing ng isang bagay, hayop o tao na pwede maging totoo o mabuhay. Kaso sinaksak ni Oden si Ashura Doji. Tagos yung yung samurai ni Oden do sa katawan ni Ashura. So bagsak si Ashura. So nilapitan ni Okiko si Ashura Doji. So humingi siya sorry. So, sorry Ashura, hindi ko siya nagawang patayin, hindi ko siya natapos. So sumagot nga si Ashura na okay lang yun, hindi mo kasalanan, hindi mo kailangan humingi ng sorry kasi nga dahil sa naging kaibigan na rin nila si Kanjuro. So ilang taon din nila nakasama, ilang years din, di ba? Tapos kung mamamatay pa sila dun sa Kawa, kasama pa rin si Kanjuro. So wala talaga nag-expect na magta-trader siya sa kanila. So kaya yun ang nangyari. So nung nalaman nga nila na painting nga lang ito, drawing nga lang ito ni Kanjuro. So siya sabi na asan si Kanjuro? So sabi ni Oden dito na yung kasi bali na nangyari kahit na malayo si Kanjuro, nagagawa niyang kontrolin niya. Kumbaga nagiging puppet niya si Oden eh. So sabi niya dito na na pag-control nga daw ng malayo is masyado nakakapagod. So ibig sabihin nasa malayong lugar si Kanjuro. Ngayon naalala nga nila na si Momonosuke is nasa masamang kalagayan nga dahil pupuntahan ng mga Beast Pirates. Dahil yun nga narinig nila sa broadcast. So saya naisip ni Denjiro na hindi maganda yung lagay nila nila Momonosuke. So pupuntahan sana nila. Kaya lang pipigilan sila nitong ni Oden na to, itong peking ni Oden. Tapos naglabas ng mga dinamita. Tapos sinindihan niya, sabi niya nga na di kayo makakatakas, mag-stay lang kayo dito sa akin. So ang ginawa ni Ashura Doji, sinugod niya si Oden, tapos niyakap niya. Pag sabi niya, sige kayo, dumiretso na kayo, puntahan niyo na yun sila Momonosuke. Sabi ni Denjiro na, thank you Ashura. Pagkabagsak nila palabas dun sa kwarto na yun, sa room na yun, pagkabagsak nila Ashura Doji siya ni Oden, bigla sumabog, BAM! Pati yung ibang membro ng non-rediscovered talsikan din eh. So nakita na lang dito pagkatapos nung pagsabog na yun, nakita na lang is yung abo ni Ashura Doji. Hindi siya abo, siguro bagsak na katawan, sunog na katawan na ni Ashura Doji. Tapos pati yung espada niya na nakatusok na lang. So malamang pati yung yung ink na peking Oden, malamang wala na rin kasi sa lakas ng pagsabog. So galit na galit na yung mga galit na galit nga sila Kinemon siya kasi Okiko. So sumigaw si Kinemon, Kanjuro! Pagkasabog pala na yun, yung si Kanjuro is nandun lang pala sa kabilang kwarto, sa kabilang room lang. So nagtatalon nga doon si Kanjuro. So yun talaga yun na daw yung pinaka-final na final na drama na ginawa niya. Kasi si Kanjuro galing siya sa pamilya ng mga nag-stage play. So kaya marunong siyang umarte, yun na yung ginamit ni Orochi sa kanya, yung kakayahan niya na yun, kaya nagawa niya lokohin niya yung non-discovered pati si Oden. Kaya lang hindi lang si Kanjuro yung nadong kasi may dumating pa na isang kalaban. BAM! Si Jack. So nakamamot si Jack ngayon. Sabi ni Jack na medyo tumagal nga daw siya kasi nga maraming mga humara sa kanya. Yung mga tauhan ni Inuarashi saka Nekomamushi. So sumagot si Inuarashi na Raizo, cut. Yun si Nekomamushi. Mauna na kayo. Dumiretso na kayo. Ako na bahala sa kanya. So sabi ni Jack na lalabanan mo ako mag-isa. So sabi dito ni Inuarashi na lalabanan niya si Jack hindi para yung maghiganti kasi yung nangyari dun sa zoo. So wala na yun, tapos na yun. Ang lang dito ni Inuarashi is para lang mapigitan si Jack. So hindi ini-intend na kung matatalo siya o mananalo, pero para lang mapigilan niya si Jack. So medyo nagkaroon sila dito ng mga one-liner na banatan kasi sabi ni Jack dito na well, walang buwan dito so hindi siya makakapagsulong. Sabi naman ni Inuarashi na wala rin namang rito wala rin namang gas dito So anong nangyari kasi dun sa zoo, di ba? Kaya nanalo si Jack dahil nga sa gas na ginawa ni Caesar. So kumbaga dito talagang pure power lang nila yung gagamitin nila, talagang lakas at lakas lang nila. So bigla na lang sa ibang side ng castle nagkaroon ng mga sunog. Bigla na may lumataw na isang karakter na sa palagay ko kasi nung oras pa lang na ginawa ni pinatay siya ni Kaido, yung pinugutan siya ni Kaido. Alam ko na buhay pa siya dahil dun sa devil fruit niya eh. So eto nga, nandito si Orochi. So nakita natin dito na nagtatakbo si Orochi, kasama niya si Fukurokoju. So ito yung malaki yung mataas yung noo, mataas yung ulo. So sinusunog na ni Orochi yung buong kastilyo kasi nga sa inis niya rin kay Kaido. So dahil sabi niya nisip niya na kinraidor siya ni Kaido eh. So wala siya pakialam, so sinusunog niya lahat. Although wala naman talaga siya pakialam sa buong Wano, kaya lang hindi yun ang gusto mangyari ni Kaido eh. So ang gusto niya mangyari ni Kaido is maging lugar ng mga pirata yung buong Wano. So dahil sa buwisit ni Orochi, so kaya sinusunod niya ngayon. So alam naman, marami na rin naman nagteorya na buhay pa rin talaga si Orochi kasi dahil sa kapangyarihan niya na
Yamata no Orochi, kung saan yung dragon, sa mythology is meron yung dragon na may 8 ulo. So, isang ulo lang yung pinugutan ni Kaido. So, kaya marami nagsasabi na malamang buhay pa nga si Orochi. So, ito nga yun. So, sa next panel na punta naman tayo dito kala Momonosuke siya kay Yamato. So, kung bumaga na ipaliwanag na ni Yamato, ni Momonosuke kay Yamato na kung ano yung nangyayari, kung bakit siya nagiging dragon. So, kapag nakakaramdam nga daw siya ng unang-una, kapag nakakaramdam siya ng mga ibang mga na-stress or na-excite o kung ano man, is hindi niya napipigilan mag-transform sa pagiging dragon niya. So, eto nga matapos niya makasama sila Luffy, medyo nakokontrol niya na. Sabi niya na kung makakapag-transform lang sana siya na kagaya ng pagiging dragon ni Kaido, is malaking tulong sana sa laban ngayon na nangyayari kay Luffy. Tapos, ito yung medyo siya sa nakaka-excite dito sa chapter na to. Kasi sabi ni Yamato na, speaking of yung kala Luffy, kamusta na kaya yun sila Luffy? So sabi ni sumagot si Momonosuke na okay lang naman sila. Medyo nanghina sila Luffy, pero buhay pa naman sila, nakakalaban pa naman. So sumagot si Shinobu na okay, buti naman kung ganun. Teka, paano mo nalaman, sabi ni Shinobu. Tapos medyo ang reaction lang ni Momonosuke. So ganun lang, parang tataka siya na bakit So mamaya pagkatapos ng review na to, pag-usapan natin yan kung isa-isain ulit natin yan kagaya ng mga dating natin. So, bumalik tayo dun sa rooftop kung saan naglalaban sila Luffy at sila Zoro. Medyo hindi na maganda yung nangyayari dito sa kanila, doon sa tropa nila Luffy at nila Zoro, nila Kid. Kasi si Luffy sugod siya ng sugod, lagi siyang tasik ng tasik dun sa lugar nila Zoro at nila Kid. Nagtataka sila kasi parang hindi na tumatalab yung ginagawa nila. Kasi nga dun dahil sa parang yung pagbabago ni Kaido, 'di ba? Nag-hybrid na. So parang iba na yung lakas niya, iba na itsura. Kasi sabi ni Kid na hindi na daw parang wala na rin kwenta hindi na daw gumagana yung mga atake nila. So sabi ni Luffy na gumagana sila. Hindi pa pwedeng hindi gumagana yung mga atake natin kasi mga tao lang din sila kagaya natin. Tapos sumugod siya ulit, balik ulit siya. Bam! titignan lang siya ni Zoro, siya nila Kid, siya ni Lord. Si Lord nandun sa medyo malayo. Tapos sabi ni Killer na na tawagin ni Luffy na pareho daw sila ng species nila Kaido nga daw siya kasi Big Mom. Sabi ni Luffy na, so ano ngayon? Magpapatalo na lang ba tayo? Sabi ni Luffy. So ito medyo nag-iisip na si Zoro kasi sinabi niya kay Luffy, hindi! Nag-iisip tayo paano tayo mananalo. So nagsalita naman si Ilo na kasi syempre siya yung pinaka-tactical sa kanila lahat kung ikukumpara sa lahat na nandito So sabi niya na kailangan mag-isip sila na paghiwalay nga itong dalawang to. Kasi kung magkasama lagi to is mahirapan talaga silang manalo dahil kumbaga above na sa bawat isa sa kanila, halos parang dalawang katumbas o dalawa o tatlo So yun ang gusto yun ang pinaplano nilang gawin na kailangan mapaghiwalay nila yung dalawa na to. Tapos nag-agree nga ito si Zoro at si Kid. Tapos sabi ni Kid na parang nga daw sila nasa impyerno. So sumagot naman si Luffy, okay lang sa akin. Ilang beses na ako napunta sa impyerno, pabalik So, kasi di ba ilang beses na muntik mamatay si Luffy? Una-una yung kay Arlong lang. Yung siya sa parang swimming pool, di ba lumubog siya? So kung wala yung mga tao doon na tinulungan siya para makatakas doon, di ba inangat yung uli niya? Kasi pwede siya malunod at mamatay na doon pa lang So, di ba ilang beses siya muntik mamatay. Pati doon kay sa Impel Down kay Magellan, di ba? Yung pinoison siya ni Magellan. Tapos na magma naman siya ni Akainu doon sa War of the Best sa Marineford. So, tinulungan naman din siya ulit so dalawang beses siya tinulungan ni Ivankov. So, muntik na rin siya mamatay. So, maraming beses na rin na muntik mamatay si Luffy kaya sinabi niya na okay lang na ilang beses na rin naman ilang beses na ako nagpabalik-balik sa impyerno. Sabi niya, home territory niya nga daw yun. So, natuwa sa kanya si Kaido, nasabi ni Kaido sa kanya, papangiti si Kaido na hindi nawawala yung ningning sa mata mo Tama yan, Straw Hat. Doon natapos yung chapter. So, yan. So, makita natin dito na parang natutuwa na si Kaido sa nangyayari. Nakikita niya na, kumbaga, titignan niya na si Luffy na as rival, na kumbaga nakukuha niya na yung respeto. So, nakuha na ni Luffy yung respeto ni Kaido na hindi lang siya basta kagaya ng ibang pipitsuging pirata lang. Kumbaga, pwede siyang, talaga yung title na pagiging Yonko is pwede na ibigay sa kanya. So, yan, dyan natapos ang chapter na to. So, kagaya ng mga ibang chapter review natin, isa-isayin natin yung mga natin dito sa chapter na to. Unang-una is yung
labanan ni Kanjuro siya ni Kinemon. So ito yung talagang inaabangan natin na hindi kay Okiku versus Kanjuro kasi wala talaga silang masyadong interaction. Although part ng Nine Rediscovered si Kanjuro, pero yung talagang nakasama ng matagal ni Kanjuro is si Kinemon. Kumbaga 'di ba doon pa nga sa doon pa nga sa Dressrosa arc, 'di ba bumalik pa si hinanap talaga ni Kinemon si Kanjuro para makuha nga siya. So kumbaga talaga ang pinaka best friend talaga ni Kinemon dun sa Nine Rediscovered is si Kanjuro. So sila yung talagang close. Kaya itong labanan nila na itong dalawa, malamang magiging intense to. So sa next chapter malamang ito yung makita natin. So pangalawa, since nalaman na natin na ito rin isa importante. Nalaman na natin na yung Peking Oden is gawa ni Kanjuro. Sino naman yung babae na nagpagaling dun sa Nine Rediscovered? Di ba? Kasi hindi pa pwedeng ganun ba ka si Raulo si Kanjuro na pagagalingin niya yung Rediscovered tapos sa kanya papatayin. So, although alam natin na twisted na yung utak ni Kanjuro dahil nga sa nangyari sa kanya, sa pamilya nila, 'di ba? Sa mga Kurozumi. Pero yung ginawa na yun ni kung si Kanjuro man yung gumawa na yun na parang ka-Lady Toki yung itsura, tapos pinagaling na yung Rediscovered, tapos gagawa siya ng Peking Oden para patayin sila. So medyo pero sa palagay ko baka ibang tao to yung yung nag-Lady Talking nga na to nagpagaling sa Nine Rediscovered. So yun, di pa natin alam kung sino yun. So alamin pa natin, sana ma-reveal na ni Oda. Tapos pangatlo is si si Lord Orochi. So buhay nga siya. So kasama niya si Fukurokoju. Ano yung magiging papel ngayon ni Orochi? Kasi sa lahat sa kanila bukod kay Kaido, actually kay Kaido medyo konti lang, pero sa lahat sa kanila di sa mga kalaban is si Orochi ang kailangan mamatay talaga. Maraming gustong pumatay kay Orochi at maraming may reason na para patayin si Orochi, di ba? Kasi dahil sa mga nangyayari lahat, puro kay Orochi lahat nanggaling yun puro idea lahat ni Orochi yun So, ano yung magiging papel ngayon ni Orochi dito? Sino yung makakapatay sa kanya? Sino yung makakaharap ni Orochi? Tapos pang-apat is yung connection ni Kaido sa ni Momonosuke. Sana nga maging kasing lakas nga siya ni Kaido yung parehong pagiging dragon nila kasi hindi pa naman official na sinasabi, pero ang natin is artificial devil fruit ni Kaido yung nakain ni Momonosuke, kaya pareho sila nagiging dragon. Tapos yun na rin yung diba nung last chapter na binanggit ng CP-I-0 na kung ang ginagawa ni Vegapunk is kinukuha niya yung DNA o yung elements ni Kaido tapos gumagawa ng artificial. Tapos sinabi din ni Vegapunk na failure nga daw. So, pero take note naka-highlight yung sinabi na failure nga daw yung ginawa ni Vegapunk kasi Vegapunk daw ang nagsabi nga na yun na failure nga daw. So, kumbaga, napaka-importante itong information na to kasi kapag nangyari na pareho nga sila ng kapangyarihan ni Kaido, is malaking tulong yung kay Momonosuke, malaking tulong doon sa kanila sa laban nila ngayon. Panglima is yung haki hindi ko alam kung haki ba to or voice of all things na kakayahan ng mga Kozuki. So, di ba, narinig niya kung ano yung nangyayari doon sa taas kahit na wala siya doon. Pero parang baliwala sa kanya siguro dahil sa dahil sa kakayahan nga ito ng Kozuki clan na voices of all things, so sa naririnig nila lahat ng bagay kahit sa paligid na nasasakop nila. So, hindi pa natin alam kung yun nga yun or merong haki si Momonosuke. So, na may observation haki siya. At ganun kalakas yung observation haki niya kasi yung pwesto nila nila Kaido sa kanila Luffy is nasa pinakataas at sila yung nasa baba naman. So, yun. Yan po ang ating review ng chapter 1008. Sana po nagustuhan niyo mga papi. Sana may mga comment kayo, may mga reaction na kung ano man, mga theory nyo tungkol dito sa chapter na to. So, sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat mga papi. Salamat din po sa mga nagla-like, mga nag-subscribe dito sa channel, sa mga nagko-comment, pati na rin dun sa Facebook page. So, salamat din po sa pa-follow sa Facebook page, sa pagla-like. So, sa mga nag-share, maraming rin po salamat. Sana po nag-enjoy kayo mga pi at see you next video. Bye-bye.